we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga kapuso, iniwan Western Visayas. Sadsaran sa kamaturan, kagulasang ginadampigan. Ako si Aiden Prietos, live sa Jemmy Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, extension sa prangkisa sa mga tradisyonal nga jeep, hindi sabat sa issue sa pag-phase out suno sa pila ka mga driver. Legal Counsel sang LTFRB 6 nagpamalibad nga magsabat na tuhoy sa modernization program tungod sa gag order sang ahensya. Inagitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Haro, Iloilo City. Daryl? Agent Kate kahapon, sandig sa LTFRB, extended to December 31 ang prangkisa sa mga traditional jeepney kagkumpasehan. Sa datos ng ginauyatan sang LTFRB Central Office, masobra 90% na sa mga transport group sa bugos nga pungsod ang nagasuporta sa PUV Modernization Plan. Apang lain ang nagakatabo sa realidad sa kalsada sa tagsakaadlaw nga pagpamasada sang mga driver sa ginatawag traditional jeepney. Sang ila pamangkot, extension lang gid bala ang pinakamahatag nga solusyon. Makabig pampaumpaw o kontemporaryo nga solusyon sa pinaka mga driver ang pag-extend sa tubtob December 31 sang prangkisa sa mga tradisyonal nga jeep sa baylo nga June 30. Madumduman nga ginanunsyo sang LTFRB nga ginpalaway yung deadline na gudmatagan sa tio ng mga driver nga makahimo upang magsulod sa kooperatiba sa pagpatuman sang PUV Modernization Program. Apang para kay Efren, ara man ini matuod sa kooperatiba. Pero ang problema, wala man ini madala sa consolidated members. Yung kaso, mag-pisaw tayo guro, madala guro kami sa pisaw. Kaya hindi na consolidate mo. Magutuman yung pamilya ko sini, kaya mo malang pangabuyan ko, kay driver mo lang ko mo. Ang ibang nga miyembro sa co-op kag nadalaman gani sa consolidation, disgusto man sa matabo kapag phase out sang traditional nga jeep kag modernization program. Kung sa akin yung opinion niya, mas gusto ko yung wala phase out kasi kaluluoy man ng ibang traditional nga mga dulaan pangabuyan. Hindi naman kasiguro nga asdagin na sanlogin ng ilang modernized na kaya hindi man pigado man ng income. Gintikuan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang LTFRB 6 na tuloy sa higyo sa mga driver. Apang nagpamalibad na nga magkomento ang ahensya bangod sa ginpapanaog sa ilang nga gag order gikan sa central office. I hope na i-lift soon ang gag order agud we can proceed with the press con where all the questions related to public land transport will be addressed by us. Kaysa subong the paprimatiwa we will be violating the gag order. Natala naman kung tani nga magpatigayon sa press conference ng LTFRB kag LTO6 sumungad daw apang ilaman ini nga ginkan sila bangod man sa nasambit nga direktiba. Kate, sa piyak sa pagpalawig sa deadline ng prangkisa sa mga traditional jeepney tubtub katapusan sang tuig, ang pila ka mga transport group ilabi na sa bahin sang Luzon ang nagpahayag nga madayon sa gihapon ang ila sinipat gayunon nga week-long transport strike umpisa sa Lunes. Sunod naman sa LTFRB, bukas sila sa gihapon sa pagdialogo sa sektor sang transportasyon. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento. Mga puso, matapos naman ginpalawig, tubtob Disyembre 30 ang tsansa para sa traditional nga mga jeep para makapakonsolidate. Ginapaabot na ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers Operators Center ukon undok nga posible may panibag o pagid extension nga himuon ukon patigayunon ng LTFRB. Ang tikang kuno patimaan lang nga hindi pagidhanda ang national government sa ginatulod nga pagbulos sa modernized jeepneys ug small buses sa mga traditional nga salakyan.
ginpuntos ang undok nga kaangay sa Bacolod City. Sa masobra 1,000 ka modernized jeepneys nga kinahanglan, agud maserbisyo ng publiko ara lang sa 300 ang nagabiyahe. May pila pa man karuta nga apisar makapila na kabeses nga ginpanawagan sa kooperatiba o kon korporasyon nga magsalo, wala sa gihapon may nagakuha. Nagapati ang undok mga puso nga sa ulihin hindi madayon ang programa bangod, hindi masarangan sa mga driver kag operator ang balayran sa mga kooperatiba. Magluwas pa sa wala kuno klaro nga plano sa gobyerno para sa nilibo ka mga driver nga madulal sa obras sa ginatulod nga modernization program. As long nga nagakabuhi ang tao, kay kung i-prevent mo siya nga mabuhi, dako na nga isyo. Ang nami ilanda kay may ara sang continuation, wala sang prevention nga hindi ka na makarinyo. So at least napasalamatan ta. Nagabuligay subong ang katapo sa municipal kag provincial DRRM offices sa Palawan, Philippine Coast Guard kag AFP sa search and rescue operations para sa air ambulance nga gin-report nga missing umalin pa sa Miyerkules ang aga Marso 1. Halin sa Mangsi Island sa Balabac, padulong kutani sa Southern Provincial Hospital ang helicopter nga may sakay nga isa ka nurse, pasyente, duwa ka mga upod sini magluwas sa piloto. Ginkumpirma sang PCG Palawan nga may debris nga nakita ang BRP Malabrigo sang Philippine Coast Guard sa bahin sang Lumbukan Island. Sa tunga-tunga sang operasyon, isa sa mga debris na hibaluan ng isa ka gas tank nga may markings nga R404A kag pentafluorethane. Sunod naman sa Palawan PDRMO, ginaimbestigaran pa kung ano nga ini ang sahi sang debris kag kung konektado sa nadula nga air ambulance nga gina-operate sang the Philippine Adventist Medical Aviation Services o kon PAMAS. Sa subong, wala pa sang sinyales nga nagtibusok ang air ambulance. Sa ngayon, ang ating presumption is presumed missing. Wala pang nakikitang any signs to say na nag-crash land or what yung chopper. It has to be confirmed pa rin po ng company ng PAMAS. Kaya in coordination po yung Philippine Coast Guard doon sa mga debris na nakita with the owner, with the operator ng aircraft. Kapulisan, may persons of interest na sa pagtiro patay sa duwa ka mga lalaki sa Banwasang Pavia. Pagdala sang dako nga kwarta sa mga biktima, palaligban sa otoridad. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginatipo na sang Pavia Police ang tanan nga impormasyon nga ila nabaton angot sa kamatayon ng Michael Quizon kag Kenneth Limbaco nga ginpangtiro sa Barangay Hibaw-an, Pavia, Lunes sang gabi. Subong indi magnubo sa tatlo ang persons of interest sang kapulisan base sa ilang maidid nga investigasyon. Ito ginalataw nato na kung mga involved nga mga persona sa dira nga mga na-mention ko nga mga mga possible motive. So muna sa subong ang aton nga ginasundan sa aton nga investigation. Nahibaloan nga nagapanguna nga motibo nga ginalantaw sang kapulisan subong amo ang kangtanan sang duha sa illegal nga droga. Apang bangod sang pagguluwa sang iban nga impormasyon kapareho sang imbolbado sa mga insidente kag baligyaanay sang duta ang mga biktima, ginapadalman sang Pavia Police ang transaksyon sang duha. Kag kun nga didto sa maligwin nga lugar, nagtabuay ang mga ini kag ang suspect. Ito isa man nadabi ka pamangkot bala. Although nga subject for validation nga sa mo nga oras may dala-dala mo niya nga klase ka dako nga amount. Kaya tira pa kamo sa dira nga lugar, ano ang purpose? Then may dala pa kamo nga illegal drug o suspected illegal drugs. Ano ang rason? Nagapanawagan ang kapulisan sa makahatag sang dugang nga impormasyon nga makabulig agud madasig nga masolbar ang kaso. Upod Kirmal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Apat ka ginapahayag NPA patay sa enkwentro sa Himamaylan City. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagresulta sa pagtaliwan sang apat ka mga ginapatihan miyembro sang New People's Army ang nagluntad nga enkwentro sa Barangay Carabalan, Himamaylan City kahapon. Padayon nga ginakilala ang mga ini. Sa press release ng 303rd Infantry Brigades ng Philippine Army, magluwas sa mga bangkay nga na-recover sa encounter site. Na-recover man ang mga armas, bala, kag iban pa nga gamit nga ginapatihan, ginapanag-iyahan sa mga rebelde. Isa ka soldado ang napilasan. Bangod sa enkwentro, 181 ka mga pamilya kung 651 ka mga individual. Gikan sa apat ka mga sityo ang ginpang-evacuate. Lakip na ang mga residente sa sityo Kabalungan, Kanagbaan, Florete, kag Daat.
Apang amat-amat naman nga nagbalik ang mga ini sa Ilapuloy-an subong adlaw. You can see naman si Mayor Tongson has been addressing the needs of the evacuees. No? I think there are also pre-positioned already food packs, no, for Imamaylan. Nagpanawagan naman si Lacson sa rebelde nga grupo nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Fortunately, there were deaths, no, on their side, on the NPA side. So we're calling again their colleagues, no, those that are carrying arms, to just, come down and surrender your arms and give yourself a chance, no, for change. Handa man suno sa gobernador ang provincial government nga magbulig sa tiun nga magsungka ang mga ini. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ginkilala ang syudad sang Iloilo kag Bacolod bilang isa sa 10 ka mga makabig super cities sa bugos nga kalibutan sa Global Business Sustainability Index. Santo sa nasambit nga pagtuon ang 10 ka mga makabig super cities kag 50 ka mga top digital countries. Ang makabig may mga world-class innovations kag mga proyekto nga natuon sa sustainability, diversity kag equity. Pila sa mga nalakip man nga mga syudad ang Metro Manila, Metro Clark, Baguio City, Metro Cavite, Cebu City kag Davao City. Mga puso, grupo naman gikan DOH Central Office nagabot na sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental, agod mag-assess ang kaso sang amibiyase sa syudad. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Siyam ka epidemiologist halin sa Department of Health Central Office. Kag 7 naman ka mga personnel gikan sa DOH Region 6 kag Negros Occidental Provincial Health Office ang nagpadulong sa San Carlos City. Suno sa gindesignar nga spokesperson kag heads ng CDRRMO sang LGU, tinutuyo sa mga ini nga imbestigaran kag i-assess kung ano ang mga kinahanglan obrahon agud mapahagan-haganan ang pagtaas sang amoebiasis kag gastroenteritis cases sa syudad, ilabi na sa apektado nga mga barangay. So subong our teams are being deployed to areas may damo cases of acute gastroenteritis and amoebiasis. Sa datos ng LGU, humalin Pebrero 1 tubtob Marso 1, nagdangat sa 469 ang numero sa mga gin-admit sa ospital bangod sa pagpanalakit sang tiyan kag pagpalanuka. Apang amat-amat na ini nga nagdubo sa 55. Nagpaathag naman ng LGU angot sa pagkwestiyon sang DOH sa pagdeklara ni Mayor Renato Gustilo sa State of Health Emergency sa syudad. Ang mga mayors are mandated to do the initial response. Need naton because overwhelmed na kasama na itong hospital. And hindi lang ang San Carlos ang kinakater sa ating San Carlos City Hospital. And we know the geographic location of San Carlos being ara siya sa boundaries ng Occidental kag Oriental. Dugang pa ni Alingasa nga nakabutang sa Republic Act 7160 sang Local Government Code of 1991 nga may gahom ang local government nga maghimo sang initial response. Lakip na ang sa health services. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Detailed engineering design sang Panay Guimaras Negros Bridge magadugay sang malapit 2 ka tuig suno sa National Economic and Development Authority. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginpahayag sang National Economic and Development Authority o CONEDA nga ginpahibalo na sila sang DPWH Central Office nga mag-issue sila sang Notice to Proceed o kon NTP para sa detailed engineering design sang 189.53 billion pesos nga Panay Guimaras Negros Bridge sa Mayo sini nga tuig. Iniagod malabot ang target sa pag-umpisa sang konstruksyon sa tuig 2025. NTP is based on a Korean loan for the conduct of the detailed engineering design, which incidentally will take around 18 months to complete. Given that all of his activities are done on time and the necessary funding allocation, procurement is made, then we expect that the bridge will start construction by the year 2025.
Sa NEDA 6, matapos nga makumpleto ang detailed engineering design, maumpisa naman ang procurement process. Nahibaluan nga may mga investor na nga nagka-interes sa pagpondo sa nasambit nga proyekto. Dugang pa sang ahensya, nakigsapol na sila sa Department of Energy agud tun-an ang paggamit sang renewable energy sa pagpasiga sang Taytay kun gabi kaangay sang San Juanico Bridge nga nagakonekta sa Leyte kag Samar. We also aim to make it a sustainable. It's all of its electricity sources. We hope that will be provided by renewable energy, either through solar, to wind, or any form. Hence, initial talks with DOE was conducted because, as per their statement, San Juanico Bridge is already using RE to light up the bridge at night. So we also want that same concept in PGN. We have a bright bridge when we pass that area. Samtang ginahandaan man sang gobyerno ang Iloilo-Capiz-Aklan Expressway nga isa man sa mga dako nga proyekto sa rehiyon. Tinutuyo sang proyekto nga mapadasig ang pagbiyahe sa mga pumluyo sa kaprobinsyahanan sang Panay. Upod kay Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Arestado naman sa Baybasa Operation, naging kasas ang San Carlos City Police ang 21 anyos naging kilala kay Her Franz Tuhaw sa Barangay Palampas, ginakabig si Tuhaw nga isa ka high-value individual. Lakip man sa mga nadakop ang minor de edad nga babayi. Sunod sa kapulisan, 18 kasashe sang suspected shabu nga may kabugaton nga 63.51 grams kag nagabalor sang malapit tunga sa milyon ka pesos ang nakuha sa mga naaresto. Pagbalagyo sa mga kawatan nga nagtaban sa masobra tunga sa milyon ka peso sa isa ka courier company sa distrito sang Haro na hulikam. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Sa ini nga CCTV video, makita ang madasig nga pagliko sang duha ka mga motorsiklo sang ginatumod mga suspek nga nag-hold up sa opisina sa courier company sa Barangay Quinten sa Lazaro pasado las 7 kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, 622,000 pesos nga kwarta, wallet kag mga cellphone sang empleyado ang gintaban sang tatlo ka mga suspek. Duha sa ila ang nakilala na paagi sa nakasaksi. Nakilala niya ang duwa nga ini through sa Rogues Gallery nga ginpresenta sa iya. Ang ining duwa nga ni ka na identified naton nga suspetsado is taga-Haro man mismo. Kag considering nga ara sa Rogues Gallery naton may mga previous record sila. So amuna nga ang pagpati naton is gintunan. Sa investigasyon sang otoridad, Barangay Takasarong ginhimo entry kag exit point sa mga suspetsado. Gintayan sa mga ini isang pusel ang duha ka mga empleyado kag nagdeklara sang hold up. Continue, pursue ang pagkandak sang hot pursuit operation kag kung pwede pa lang madakpan gid ang duha nga ini kag makilala na ang isa pa gid nila kakaupod, and at the same time kung ma-recover naton ang ginkuha nila nga kantidad. Wala man ginadula sang kapulisan ang anggulo sang inside job bangod sa madasig nga paghimo sang krimen. Natala na nga pasakan sa kasong robbery hold up ang mga suspect. Nagpaiway nga maghatag sang statement ang courier company sang ginpadulungan sang GMA Regional TV. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. O kaduha na, liwat kapag paisol sa mass wedding sa Bacolod City LGU ginapakamalaot sang mga kalaslon. LGU nagpasalig nga madayon ini pero wala pa sang pinal. Napetsa, yaring balik na atong gitutukan. Sa obra bilang wing van driver sang Kalamay, tag isa ka semana nga nagatabok-tabok halin Bacolod pa Cebu si Joer. Bisan mabudlay ang pag-approve sang leave, nagpasalamat ini sa natigayon ang leave nga gin-file sang Pebrero matapos nagparista para sa mass wedding sa syudad. Pero nang lungo-lungo ini sang wala madayon ng kasal sang Pebrero. Sa piyak sini, liwat nag-file ini sang leave para sa mass wedding nga natala na sa Biyernes. Apang, nang huy-huy na gid ang iyang mga baga, sang ginanunsyo, sang tinaligdan nga adlaw nga for the second time around, wala sang kasalan nga matabo. Ang lilitsyonon base kunong manigulang na lang, dala kabalaka nga sa ikaduhang ation, cancel man ang ila reception. Subong man, ang maging pang-imbitari nga mga maninoy kag maninay nga handa na kuntani para sa kasal. Oo, sa Pebrero nag-live na kami, tapos subong naman. Ara na, preparado na sir. Anong to na ang baboy? Kung hindi mo lang madayon, way chance ang baboy sir eh. Sa karon, ginahikot na sang local civil register ang mga papeles sa masobra 2,050 couples nga mapasakop sa mass wedding.
Nagpasalig man ini nga masolusyonan ang mga reklamo sa mga pares nga nagkaladula sa Rizal. Target kung tani sang LGU nga mangin maninoy sa kasal si PBBM apang wala pa ini nagkumpirma nga magtambong. Sunod sa alkalde, VIP guest ng First Lady apang sa pamangkot kung sano. Sure kuno nga madayon sini sa Marso apang date sa mass wedding hindi pa kumpirmado. Si First Lady confirmed, no? And I'm waiting for the exact date of her availability. We sent a letter, an invitation also to the President. I have not gotten an affirmative response, but kabalo na siya. Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga puso, mangin I am ready ha sa pag-ulan-ulan yung may eksperyensyahan sa Western Visayas bangod sa mga localized thunderstorms sa shear line. Ukon ang pagsugatanay sa amihan kag easterlies. Magaulan sa pinakabahin sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag Negros Occidental base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Bangod man sa amihan, mabalod. Sa gihapon, kay delikado sa magagmay nga sakayan pandagat nga magpalawod sa pinakabaybayon sa northern kag eastern Samar, Dinagat, Surigao del Norte, Ilocos Norte, Bicol Region, kag sa makadagatan nga sakop sa Cagayan Valley Region. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, ginpabutyag naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga luyag kuno sa presidente nga mabatyan ang tanan nga sides o kunbahin sa pagbuhi sa NIR o Negros Island Region. Sa piyak sini positibo ang alkalde nga pirmahan ni PBBM ang isa ka executive order mayango sa pagporma sang NIR sini nga tuig 2023. Ang EO proposal nga ipadala sa presidente ang isa sa mangin main agenda nga tutukan sa liwat nga pagsinapol sang Western Visayas Regional Development Council subong nga Marso kung sa diin nagapungko bilang chairman si Mayor Benitez. Sa karon may aras ang pending a bill sa lower house sa pormahon nga NIR nga magahugpong sa twin provinces ang Negros kag Siquijor nga kabahin karon sa Region 7. We will formally send a letter to the President for his action. Sa mga discussion namon, the why man to hindi man to siya against or for. Executive order ang ato nga ginalagas without prejudice sa aton nga mga legislators nga kung hindi ko magsala napasar na to sa ilang committee, no? Makato na to sa plenary. Masobra 2,000 ka mga hinuptana na bakunahan sa mass vaccination sang Iloilo City Veterinary Office. Mga pet owner ginaganyat nga pabakunahan ang ila pets. Ini ang itutukan ni Zen Kilantang. Sara nga mapabakunahan kontra rabies ang hinuptanan nga ido kag kuring sa edad nga 3 ka bulan. Suno sa Iloilo City Veterinary Office makamamatay ang rabies sa tao, gani kinahanglan nga bakunado ang mga hinuptanan bangod libre man ini nga ginahatag sang talatapan. Kag subong nga Rabies Awareness Month, ginakampanya sang City Vet ang responsible pet ownership. We all know na ang rabies sa ido kag kuring is transmissible sa tao. Ang rabies is 100% fatal sa tao. And good thing, this is 100% preventable. Sa tion nga makagat sang ido o kunkuring, gilayon nga hugasan sang malimpyo nga tubig ang pilas. Dapat hugasan muna nila with soap and water. Kag dalon sa nearest Animal Bite Center naton dire. Located sa Santo Rosario sa Fort San Pedro. Sa datos sang Iloilo City Vet, 2,252 na ka mga sapat sa siyam ka mga barangay sa distrito sang Mandurriao ang nabakunahan sang anti-rabies vaccine sa barangay pet mass vaccination. Tinutuyo sang programa nga malikawan ang pagdata sang kaso sang rabies pinaagi sa pagpasangkad sang barangay vaccination. Samtang yari naman ang schedule sang bakuna sa palaabuton pa nga mga inadlaw sa Mandurriao kag Haro. Alas 8:30 tubtub alas 11 sa aga. Mag-coordinate lang sa barangay para sa venue. Upod Gramaw Porkia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.
Mga puso, naghingo naman si Mayor Jerry Treñas sa isa ka airline company nga pahanugutan ang direct flights. Halin sa Iloilo padulong Singapore kag Hong Kong vice versa. Sunod sa alkalde, dako ang mabulig sa direct flights sa liwat nga pagbuhi sang turismo kag ekonomiya sang syudad sang Iloilo. Madamo man sunod sa alkalde sang mga nagpalabot sa ila request sa Iloilo City Government na tuhoy sa mga direct flights. Ginalauman sang alkalde nga sa madaling ation mag-grant ang request sang city government. Proud nga gin-share sa Instagram sang Sparkle GMA Artist Center ang photos kung sa din ginbaton sang Sparkle artists nga sanday Jeric Gonzalez kag Joaquin Domagoso ang ilaani ng dangal trophies halin sa National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA nga ginhiwat sa Malacañang. Ini nga pagkilala ginhatag sang NCCA matapos nangin Best Actor si Jeric sa Harlem International Film Festival sa New York para sa Broken Blooms. Si Joaquin Domagoso naman nangin Best Actor sa 16th Toronto Film and Script Awards sa Canada para sa That Boy in the Dark. Samtang mga kapuso, ululupod naman naton nga bantayan ang ikaapat nga gabi sang mythical primetime mega series Mga Lihim ni Urduha. Markado na sang bounty hunter Sunday Gem kag Crystal. Mangin madinalago na yan sila sa pagtultol sa lokasyon sang duwa. Matapos nadamkuan ni Gem si Hara Urduha, mapati na siyaihan sa mga ginatuad ni Crystal na halungod sa mga hiyas. Inakagiban pa nga mga maaksyon nga eksena bantayan ta sa Mga Lihim ni Urduha alas 8 sang gabi sa GMA kag alas 9:40 sa GTV. Marina 6 nagpangayo sang pasaylo sa publiko sa huol nga gintuga sang bago nga schedule. Bago nga pagsulundan sa pagbiyahe sa Jordan, Parola Wharf vice versa, igapagwa sang Marina 6. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nagtugas ang huol sa mga sumalakay ilabi na sa mga taga-Gimaras ang bag-o nga pagsulundan nga ginpatuman sang Maritime Industry Authority Region 6 na dapat magsunod sa schedule sang Gimaras Iloilo Transport Multipurpose ang pagbiyahe sa mga fiberglass vessels. Sa diin bisan buta na ang sakayan, ginahulat gid ang schedule antes makalakat. Bangod sini, nagpangayo sang pasaylo ang Marina 6 sa publiko. Sunod sa ahensya nga wala nila na antisipar ang pagdagsa sa mga tao, ilabi na sa mga turista sa off-peak hours. Would like to extend our apologies for any inconvenience that was brought about sa amon nga order, and rest assured nga we in Marina, we take everything into consideration and we are willing to adjust to the operations, and we are willing to adjust sa mga based man sa criticism. Ipatuman sang Marina ang 15 minutos nga waiting time sa aga sa din ini ang tion lang nga ihatag agud mapuno ang mga sakayan apang kontemprano pa nga mabuta ang sakayan. Sarang naman ini nga makalarga. 30 minutos naman ang waiting time sa trip nga alas 8 sa gabi tutub alas 10 sa gabi. Ginkalipay naman ini sa mga pasahero ang desisyon sang Marina. Okay lang man ay para hindi magtamaan ka mga pasahero kag ulat balang sa kun dali timo kundi ulat kapag ikaw oras. Kumpre kung saan di pa puno makalarga ron mo. O dapat matabok malakat kid dia iban gadali man mo. Ginahulat na lang sa mga operator ang kopya sang bag-o nga guidelines salin sa Marina agud gilayon nga mapatuman sa mga operator kag Philippine Coast Guard. Upod Kiramal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kang sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kisubong man sa aton mga kapuso abroad, madamong salamat sa pagtuto. Mga kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa buong sa puwersa sa One Western Visayas News Team, ako si Eden Priatos, buong puso para sa Pilipino.